construction without necessary permit in violation of the National Building Code of the Philippines. This afternoon, we will file cases against these people as mentioned with regard to the violation, criminal charges, and civil. Thank you for your time. Yari na, ito na. Naalala niyo tong lugar na to na may construction. Pinunta ni Yorme mismo ito at ipinasara niya. Kinandado yung gate dahil itong nagawa ng construction pala, walang permit. Di ba sinabi ni Yorme na lahat ng mga demolition dito or may construction man, dapat meron niyang permit. At ngayon, babanggitin ni Yorme dito kung ano yung mga kaso na isasampa niya laban dito sa contractor. At dito po yan matatagpuan sa District 3 ni Congressman na naman. Oh, grabe pala, no? Itong gagawin nila dito, malaking building yan. Hindi lang siya pang-ordinary, maraming purposes. Pero kaya lang, siyempre, sabi na nga ni Yorme, lahat ng mga magsasagawa or magdidemolish na daan lapat sa Manila City Hall. Pero ito, nangyari parang naging exempted, no? Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Bulwagan. Last week, we were caught in surprise of an incident in Rasak, Santa Cruz, Manila. With that, through the weekend and holidays, your city government officials have conducted thorough investigation. And we have made a decision to pursue legal means against a corporation doing business in the city of Manila and abusing, doing unlawful business practice in the city of Manila. Now, today the city government of Manila will be filing criminal charges against contractor GLC Construction and Supply, represented by its General Manager, Jess R. Mahusa, for illegal construction of the Centro Comunidad de Santa Cruz project within the Rizal Avenue Sports Athletic Complex, or commonly known as RASAC. The following criminal charges will be filed against the contractor. First case to be filed: special cases of malicious mischief under Article 328 of the revised Penal Code as amended, for causing damage for RASAC facilities, including the satellite office of the city government, police outpost, daycare center, performance stage, among others. Complaint to be filed before the City Prosecutor's Office by the City General Services Office. As stated in the National Building Code of the Philippines, Presidential Decree number 1096, Chapter 3, Permits and Inspection, Section 301 of the Building Permits. No person, firm, or corporation, including any agency or instrumentality of government, shall erect, construct, alter, repair, move, convert, or demolish any building or structure or cause the same to be done without first obtaining a building permit, therefore from the building official,
Alright, nandito na tayo sa Rizal Avenue, corner Alvarez. At ito po yung pinahinto na construction dahil walang permit, kulang. Dapat ni Yorme may mga construction, demolition, dapat may mga talagang permit. Ito yung pinahinto na construction, kabayan. At samantalang wala mo ng dito. Dahil ito yung nagkaroon ng issue. Ito yung binagit ni Yorme. At ako na nga ngayon nag-file na sila against ito sa contractor. Ito yung dating covered court. Gagawin sila nilang kwanto. Multi-purpose building. Malaki din yung budget nito. Kabayan, no? Ito yung sa District 3 ni Congressman, Rizal Avenue. Diba, tindi kabayan, no? Ano nakalusot yung mga ganyang project? Talagang galit si Yorme dito. At ito na nga, sinampulan yung contractor dito. Abangan natin yung update dito kung ano mayari or kung meron pa bang mga additional na mga sangkot dito ngayon. Ang una, ito yung unang papel ni Yorme, yung pamana contractor muna dito. Yan, nung pinunta niya to, kinumpis ka yung mga kanya, ibang gamit. Talagang ganun kahigpit. Wala mo ng construction ngayon dito. Tapos sa tabi, ito yung senior. Kaya nga ba, ilang araw na to na hinto. Sayang no, malaki na nagastos ito. Una, yung nagastos dito, syempre yung pag-demolish. Tapos ito, may mga rebar cage na babaon na lang. Gagawin nga talaga lang basta pang kwanto ordinary building. Maraming kanyan mga gamit dito. Seat pile driver. Alam mo yan, Mayaman to. seat pile driver. Hi guys. Hello guys. Hello guys. Asan mo yung ano? Yun ba? Please lang. Meron yan, DPW. Paano makakapag-concept kung wala nga daw permit Kaya pala walang silent place, walang mga permit. So ibig sabihin sir, naka-ready na talaga to. Ibabaw na lang ito mga gamit. Opo sir. May naibaw na ba sir? Meron na po sir. Meron na. Mga ilang. Kaya namin na ano sir. Saan banda? Kasi isang buwan pa lang sir, nakakukay dyan sir. Dito? Pinagtakpan na rin na. Natakpan na lahat. Bago, pagkatapos hukay, tapos buhos, takpan na. Takpan agad. Gaano kalalim yung nahukay na sir? Ito, itong Nasa mga 25 na sir. 25 meters. Malalim na talaga. Lalim pala. Tapos, Dalawang galito sir. tapos inano niya na. Pero nabusan na yun, wala pa. Sir, At sana po. alam mo nabuhusan ba na pala, kung no? magkano yung boring machine na yan? Gusto mong malaman? Oo, masana. Saan boring Almost machine? Yan? Yes, yan. Di ba pang subway yan? Yes, yan ang nagkakahalaga niya. Plus yung crane na yon kasi surplus yon, I think. Mukhang malaki din ang budget dito. Ito sir, anong balita dyan sir? Kasama din ba yan? Hindi po sir. Di ba yan? Hindi kasama. Yan yung yung senior citizen office at Oo. ang daycare center. Daycare center. Yan yung sinasabi ni Yorme. Na baka mag-iba daw. Ayan yung nawala ng kuryente, no? Yung tinanggalan ng kuryente. Bakit tinanggalan ng kuryente yan? Pinabalik ni Yorme. Tinanggalan ng kuryente yan sir. Tinanggalan. Paano yun? May mga nakatira pala dyan. May police station pa. Yan tinanggalan ng kuryente pala. May mga nakatira pa pala dyan. May mga gumagamit. So paano to sir? Yung mga gamit, yung mga heavy equipment dyan, papalisin o dyan lang muna yan? Sir, pag may ano na, pag may... Harrison. Hindi alisin yan, dyan na yan. Yes. Ano yan? Dali Kasi kung alisin mo kailangan pa ng truck yan, di ba? Ikakarga yan ebidensya. Ebidensya. Yes. Hold yan. So hindi na gagamit yan. Ano yan? Kumbaga sa ano tawag natin dito? Impound. Impound dito sa loob. Ayan, pakita ko sa inyo kabayan na ito yung mga gamit nila. Milyones din to. Wala to. Sayang itong mga gamit yan. Tenga lahat to. Hindi gagalaw yan. Lupit no, may mga ganitong project pala no. Tapos tingnan nyo kabayan na yung mga maliliit na business. Hirap na hirap sila kumuha ng permit para lang maka-demolish at construct ito. Walang kahirap-hirap Banat agad. Ito na, sa sobrang banat hinto ngayon.
Ganyang kabagsik na ngayon ang gobyerno ng Manila. Mahal to. Wala, limas na. Walang tao dito. Saan yung nabaon nila? Meron na doon silang nabaon dito. Ito yung kinagalit ni Yorme kasi nawala yung covered court dito eh. Ito yung pinakarap niya. Ito yung kinandado nila. Oh. Hindi makapasok yan. Nalock na. Diba? Tindi. Bagsik na talaga yung pag-construct nila kasi tinan mo, may nabaon na sila. Oh. Diba? Kung ito hindi ito naagapan, ako baka maging building na to. Sayang, gigibayin din. Sayang din. So buto ito parang skeletal stage pa lang yung pag-construct nila. Ginagawa pa lang yung pinaka-foundation. Wala pa yung yung pagbubuhos. Naagapan pa. Kasi itong ito natapos, tapos illegal na ko, sayang, di ba? Sabi naman ni Yorme Gabay na pabor siya dito sa mga project. Pero dapat daw dadaan sa proseso. Ito, gano'n naman, di ba, kabayan? Kung magpapagawa kayo ng negosyo o bahay, may mga proseso naman yan, di ba? Dapat dadaan talaga sa tama. Hindi naman against Yorme dito sa mga project Manila kasi kung mapakinabangan naman ng mga tao, di ba? Di ba hindi siya naputulan? Balak palang putulan. Balak palang putulan dito. Anong purpose na bakit puputulan nila? We have to back in. Tapos, gagawin na nga daw to. Tatamaan kami. So buti napigilan ni Yorme Cabain yan, no? May kuryente na sila ulit to. Naibalik na. Ito po yung senior office. Yes, sir. Ito yung Dynamic Senior Citizen, no? District 3 Manila. So napigilan ni Yorme yan, no? Meron na silang ilaw. Tap ng Rizal covered court. Di ba? Ang ganda. Kuha nito dati, covered court, di ba? Senerado lang. So, abangan nyo yung next update nito kung anong gagawin. Kung matutuloy ba or kukuha na ng permit. Yan, maganda to. Maganda rin naman yung project gagawin. Para sa District 3 din yan. This afternoon, we will file cases against these people as mentioned with regard to the violation. Criminal charges and civil. Thank you for your time. I may now entertain some of your questions. Q&A natin, paki-state na mo na yung outlet bago pangalan. Good morning po, Yorme. Si Ann Ambrosio po from ABS-CBN. Yorme, yung binabanggit niyo po ng company, iisa lang po ba yun sa binabanggit ni Presidente? Parang familiar po yung name. Yes. Sila ay mga kumpanyang nakasama sa mga binanggit ni Pangulo at reported sa website ng Office of the President. Yung what you call isumbong mo sa Pangulo. Hopefully, after today, they will learn a very good lesson. As I have said before, again and again, welcome kayo magnegosyo sa kayo. We welcome development in Manila. Immaterial of political color, as long as you follow simple procedure. Ang masakit yung pagka-ordinaryong tao, hirap na hirap kumuha ng permit sa Maynila o sa local government. Pero pagka malalaking kumpanya, parang pinabaliwala nila ang pamamatapos.
So, we are investigating. Yes. First things first, yung para muna sa aming mga taga-Maynila. Mauna muna ang taong bayan. Nagagamit ang building na iyon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng komunidad sa Santa Cruz. Biglang nawala na pagkaitan ng mga taga-Maynila. That is my obligation. Hopefully, someday, somehow, magkaalaman din kung sino ang mga tao may kapabayaan. For now, it's very clear from your city government of Manila that there is liability on the part of the contractor. There are hundreds more, over another 100 contractors doing infrastructure projects from the national government. Of course, we'll go after them. The same banana.